Amen. Sa pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Indeed, this is a beautiful day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and indeed be glad. Amen po ba? Amen. The Bible says in 1 Peter chapter 1 verse 3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, that in His great mercy, He has given us new hope through the resurrection of our Jesus Christ. Amen po ba? Through the resurrection of Christ, we have been given hope, a living hope. Through the resurrection of Christ, we can face tomorrow without fear. And because He lives, we can shout hallelujah for all He's done. Amen po ba? Amen. Let's give the Lord a hand of praise. Hallelujah! Oh, we worship you, Jesus. We exalt your name. We praise you and we worship you. Be exalted in the midst of your people. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus, for all you've done. Sama-sama po natin ipalakpak ang ating mga kamay at tayo po ay sumamba sa Diyos na buhay. Hallelujah!
Thank you so much, oh Jesus. Thank you, oh God. Let us remain in the spirit of worship, of prayer, and of thanksgiving to our God. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you, Jesus. May this song be the prayer of our hearts, our worship to our God. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Indeed, nothing can separate us from the love of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. You go before me. You go before me. You shield my way. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love. Oh, I know you love me. I know you love. Let's lift up our hands before God and sing it. At the cross I
from our hearts right now. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? Hallelujah! At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? Sing it again. Hallelujah. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate you? Tore the veil. You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You tore the veil. Oh, you made a way. Oh, Jesus, when you said that it is done, it is done, it is done. You tore the veil, you made a way. When you said that it is done, you tore the veil, you made a way. When you said that it is done. No, it is done. Hallelujah. Hallelujah. Give him praise. Give him praise. Let's clap our hands to the King of Kings and to the Lord of Lords, to the Prince of Peace and to the Rock of our salvation, Jesus Christ. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, oh God, for all you've done in our lives. Thank you, oh God, for all that you are doing and all that you will continue to do in our lives. Thank you so much, oh God, for your victory on that cross. Thank you for your love that is unending, oh God. Indeed, oh God, through the resurrection of Christ, we have a living hope. We can face tomorrow without fear. We have the confidence in our hearts, for we know that we are praising a risen Savior. We are worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you so much, oh God, for your love. Indeed, oh God, you made a way for us when you said that it is done, it is finished. Hallelujah. Oh, we give you praise, oh God. We worship you in spirit and in truth. Thank you, oh God, that we can lift up our hands and we can sing songs of praise to you. For you are wonderful. Hallelujah. Thank you, Jesus. Indeed, oh God, you are worthy of all our praise. You are worthy of all our praise, oh God. Hallelujah. Tunay kang karapat-dapat sa aming pagsamba. Tinadakila ka namin at pinupuni. Karapat-dapat ka, O Diyos. Tunay na wala kang kapantay. And nothing can separate us from your love. Thank you, O God. Thank you, Jesus. And we just want to bring back all the glory and all the honor and all the praise. In Jesus' name, all the children of God would say, Amen and Amen. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus.
Glory to your name alone. Hallelujah. Magandang umaga po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Come on, give Him praise. Come on, clap your hands to the Lord. Clap your hands to the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Everybody shout, Jesus is alive. Jesus is alive. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Amen. Amen. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Everybody say, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. Malakas na clap offering para sa Panginoon. Amen. Amen. We are serving a risen Savior. Hallelujah. As the old hymn says, He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. You ask me how I know He lives within my heart. Do you believe that Jesus is alive? He is alive and well. Give Him praise, give Him praise. Hallelujah. Amen. 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 Magandang umaga mga kabiyaya. At doon po sa mga nanonood sa broadcast po na ito, anumang oras nyo napapanood ang broadcast pong ito, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po natin na TikTokers. Kasama nyo na po si Bishop Emmy sa TikTok. Nung una, parang ayaw ko. Pero napag-isip-isip ko na meron din pong community sa TikTok. At nangangailangan din po sila ng mensahe ng biyaya ng ating Panginoon. Let's give the Lord a clap of praise. Please follow Bishop Emmy on TikTok. I will show you my latest dance step. Of course, alam niyong nagbibiro lang si Bishop Emmy, pero totoo yan. Dito po sa TikTok ni Bishop Emmy, mapapanood niyo po ang Nuggets of Grace. Pira-pirasong maliliit na hiwa ng biyaya para sa araw-araw na buhay Kristiyano. So tandaan, follow Bishop Emmy on TikTok. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po nating idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tinapay po ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Tulad ng nasusulat, sa pamagitan ng kanyang banal na dugo ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan naman ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit at karamdaman ay pinagaling na. Can you say amen? Amen. Let me encourage you to worship the Lord with your offering as well. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo tuwing linggo.
Sana hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako ang tatanungin ninyo, hindi po ako napapagod ito palaging sabihin sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng contribution, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo't higit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we encourage you to worship the Lord with and through your giving. Because the truth is, you are not just watching a broadcast, you're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Can you say amen? Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, dahil meron po mga first time na nanonood sa broadcast po na ito, I'm sure para po sa mga regulars, lagi nyo pong naririnig ang sinasabi ko na ito, lalo na po sa mga kabiyaya na narito sa bulwagang ito. Pero meron din po mga first time viewers ang broadcast po na ito. Bago nagkaroon ng pandemya taong 2020, we have 6 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Alam nyo naman ang storya, nagkaroon ng pandemya sa buong mundo at apektado ang maraming lokal na simbahan. Pero ito po ang mabuting balita. Unti-unti na pong bumabangon ang mga simbahang lokal para po sa on-site and face-to-face worship services. Bagaman hindi pa po fully recovered sapagkat meron pa ring mga Kristiyano na tila nasanay na po atang manood na lang ng online at hanggang ngayon ay natatakot pang lumabas ng kanilang mga bahay. Nais ko lang pong ipaalala sa inyo, baka hindi po kayo nakakabasa ng balita, level 1 na po tayo sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, full capacity, mas maluwag at mas maraming upuan. More seats available. Bekenemen, pwede ka nang magsimba, kabiyaya. Hinihintay ka namin sa bahay-sambahan. If you are near our worship center here at the very entrance of NLEX Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to extend this invitation to you. I'm talking to you right now, you who are watching this broadcast. Please join us in one of our 4 services here at EMI, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us online. Maraming salamat din po sa mga kabiyayang narito para sumamba. Palakpakan po natin si Lord. We do not need special dates like Holy Week, Good Friday, or even Easter Sunday to talk about Christ's death, burial, and resurrection, or we call it the finished work of the Lord Jesus Christ. Traditional churches do that. Here at EMI, we talk about Christ's death, burial, and resurrection every Sunday. We talk about the finished work of the Lord Jesus Christ every Sunday. For every sermon that we preach, the finished work of the Lord Jesus Christ is integrated in every part of the sermon.
because we believe with all of our hearts that the Bible has only one message, and that message is the finished work of the Lord Jesus Christ. The Apostle Paul calls it the message of the cross. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Dito po, linggo-linggo naming pinag-uusapan ang tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesucristo. Shout, Amen! Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Traditional churches talk about the finished work of the Lord Jesus Christ once a year. But here at EMI, we talk about the finished work of the Lord Jesus Christ every Sunday, because we are not traditional. We are grace-based, full grace church. Can you say amen? Amen. Today we're going to continue our series on The Bible Explains Part 40. Today we're going to continue our discussion on the theology and practice of biblical faith, Part 6. Ang ating pong big series, The Bible Explains. Ang ating pong mini-series within the big series, The Theology and Practice of Biblical Faith. Tayo po ay nasa ika-6 na bahagi na. Tayo po'y manalangin. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you are alive forevermore. Thank you so much for this beautiful day. And even as we celebrate your resurrection, we always celebrate it with great hope in our hearts that you are alive, and because you are alive, we are alive in Christ. Maraming salamat po sa banal na pagtitipon po na ito. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang mahalagang sandali ng aming pagtunghay sa iyong mayamang salita. Ang bawat sasabihin po namin ay magbigay ng kapurihan sa marangal mong pangalan at pagpapala sa lahat ng kapatiran. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po na Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Come on, give Him praise. Marami na rin po tayong natutunan sa bahagi ng serye po na ito. Isipin nyo na lamang, 5 linggong sunod-sunod na po natin itong pinag-uusapan. At atin pong ipagpapatuloy. We learned that we all have the same kind and measure of faith. Can we say this together? 1, 2, 3. We all have the same kind and measure of faith. We also learned that the real problem is not faith, not lack of faith, not even the size of your faith. We understand that the real problem is unbelief. Unbelief is not the absence of faith, but a counterforce against faith. Natutunan po natin sa serye po na ito that you can have faith and unbelief at the same time. Sapagkat ang pananampalataya po'y matatagpuan sa iyong born-again spirit. Ang unbelief ay matatagpuan sa iyong unregenerated soul. Kaya kinakailangan ma-spot po natin ang tunay na problema. Sapagkat may kasabihan, you cannot face the problem if the problem is your face. Nakatatawang sabihin, pero ang ibig sabihin lang nun ay ito. Pag hindi mo alam ang problema, hindi mo malulutas ang problema. Kailangan alamin mo ang problema. Because if you do not know the problem, you will be barking up on the wrong tree. Ika nga. Kailangan alam mo talaga kung ano ang problema. Hindi po pananampalataya ang problema. You have the right kind of faith. You have the right measure of faith. At ang pananampalataya natin ay ang mismong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Can you say amen? Amen? We also learned that there are 3 causes of unbelief, namely lack of knowledge, wrong knowledge, and natural knowledge. Can we say that together? Number 1, lack of knowledge. Number 2, wrong knowledge. And number 3, natural knowledge. Sa 3 pinanggagalingan po ng pagdududa o pag-aalinlangan, ang pinakamapanganib, delikado at mahirap pong pakitunguhan ay ang pangatlo, natural knowledge. This is the most difficult of the 3 causes of unbelief.
the natural knowledge. It is a kind of unbelief that comes from natural information given to you by your natural senses. Sense of sight, sense of smell, sense of taste, sense of hearing, and sense of touch. To deal with the unbelief caused by natural knowledge, you need to intentionally bypass your natural senses as you operate in the realm of faith. And to do this, you need to be very familiar with the three principles. We already learned this and we already discussed this. I will not discuss them again to you. Sana po hindi nyo na-miss out anumang bahagi ng discussion po na ito. Pero let me just recite them again at babasahin po natin ito ng sabay-sabay at malakas. Umupo ng maayos, isuot ang sinturong pangkaligtasan. Everybody, you can see this on your screen. Number 1 principle, faith and sight are never compatible. Let's read that. Faith and sight are never compatible. Number 2, faith and feeling are never compatible. Faith and feeling are never compatible. And number 3, faith and reason are never compatible. Faith and reason are never compatible. I am not going to discuss these again. We already did. We had a wonderful time learning that. Today, we are going to talk about the power of confession as clearly stated in the second law of faith. Faith speaks. You will have what you say. This is the second law. Can we read this together at the count of 3? 1, 2, 3. Faith speaks. You will have what you say. One more time. Faith speaks. You will have what you say. For the last time. Faith speaks. You will have what you say. I encourage you to memorize that. Kapag pamilyar po kayo at kabisado nyo ang batas na gumagabay sa paggamit ng pananampalataya, madali nyong magagamit at sanay kayong gamitin. The spirit of faith is released when we speak. Mahalaga po ang pagsasalita. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. It is written, I believe, therefore I have spoken. With that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Not only believe. To believe is one thing, to speak is another thing. You believe in your heart, you speak with your mouth. Hindi po pwedeng maniniwala lang. Kailangan po magsalita. Wala ka namang sasabihin kung wala kang pinaniniwalaan. Because the Bible affirms the fact that out of the abundance of the heart, the mouth speaks. You only speak what you believe in your heart. That is why the spirit of faith is released the moment you speak. We must learn the power of confession. Believe in your heart, confess with your mouth. Sabi po ng Romans chapter 10, verse 9 and 10. Ang Greek word na ginamit po sa word na speak ay laleo, meaning declare out loud. Not whisper, but declare out loud. You have to declare it, not whisper, especially not careless whisper. You have to be careful as you declare your faith. Kailangan mong ideklara ang iyong pinaniniwalaan. The Bible teaches that words are powerful. Should I say, very powerful. God created the natural world by faith through speaking them into existence. Nilikha ng Diyos ang buong mundo. Nilikha ng Diyos ang buong mundo. Ang material na mundo na nakikita ng ating mata sa pamagitan po ng binigkas na salita. Hebrews chapter 11 verse 3 tells us it is by faith that we understand that the universe was created by God's word, so that what can be seen, referring to the universe, was made out of what cannot be seen, referring to God's word. Ang bagay na nakikita, the natural world, ay nalikha sa pamagitan ng bagay na hindi nakikita.
ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay Espiritu. John chapter 6 verse 63, Jesus said, "The Spirit gives life, the flesh counts for nothing, but the words I have spoken to you are spirit and they are life." Ang mga salita ng ating Panginoon Kristo ay salita ng Espiritu. Kaya po ang Espiritu, ang binigkas na salita, ay lumikha ng mga bagay na nakikita. What can be seen, referring to the natural world, we call it the universe, was made out of what cannot be seen, referring to God's Word. The natural was made by the supernatural. The natural was made by the spiritual. God spoke everything into existence. Lumikha ang Diyos sa pamagitan ng pagbigkas ng salita. Meron pong creative power ang Word of God. Ang Word na binibigkas po natin ay nagkakaroon ng creative power when we speak the Word of God. Sa ating salita lang, walang kapangyarihan ang salita natin. Pero nagkakaroon ng kapangyarihan yung binibigkas mong salita kapag ang binibigkas mo mismo ay ang salita ng Diyos. When you put God's Word in your mouth and you begin to speak the Word of God, the same creative power releases through your mouth. Kaya mahalagang ang salita ng Diyos ay maitago mo sa iyong puso, sapagkat mula sa kasaganaan ng iyong puso, ang bibig ay magsasalita. Remember, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kapag ang puso ay punong-puno ng salita ng Diyos, anong lalabas sa bibig? Salita ng Diyos. At kapag lumabas sa iyong bibig ang salita ng Diyos, dire-release mo ang kapangyarihan ng Diyos. That is important to learn. Can you say amen? When God saw darkness, God spoke light. He said, "Light be," and light came. You are not under obligation to speak what you see, but what you want to see. Nung makita ng Diyos ang dilim, ang sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Anong binibigkas mo kapag ano ang nakikita mo? Madali natin bigkasin yung nakikita natin. Pero kailangan din matutunan ang prinsipyo, hindi ka obligadong bigkasin kung anong nakikita mo. Kailangan mong bigkasin kung ano ang gusto mong makita. Since God wants to see light, He said, "Light be." Though He was seeing darkness, God spoke light. Anong nakikita mo ngayon sa iyong buhay? Huwag yan ang bigkasin mo. Ang bigkasin mo ay kung ano ang gusto mong makita ngayon at sa maraming araw ng iyong buhay. Let me show you the scripture. Genesis chapter 1 verse 2 and 3. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Verse 3. And God said, "Let there be light," and there was light. In the original Hebrew, "Light be," and light came. Tinawag ng Diyos ang liwanag, "Light be," and light came. As if, pag binasa natin ito, parang ang immediate understanding natin ay biglang dumating ang liwanag. Magkaroon ng liwanag at dumating agad ang liwanag. Well, that's the way we read it. That's the way we understand it. But let me just show you from the Word of God that light came on the fourth day. Pagkatapos ng 3 araw, doon dumating ang liwanag. On the first day, tinawag ng Diyos, "Light be!" And on the fourth day, light came. Recorded in Genesis chapter 1, verse 14 to 17. What you are seeing right now is not your permanent condition.
Maring hindi mo gusto ang nakikita mo ngayon. Maring meron kang sakit, meron kang problema, meron kang mga pinagdadaanan sa buhay. You may not like what you are seeing right now. But let me just encourage you, especially you who are watching this broadcast. You may not like what you are seeing in your finances, in your family, even in your health. Meron kang mga health issues. But let me just encourage you, ang mga ito ay hindi permanenteng kondisyon ng iyong buhay. You are not watching this broadcast by accident. This is by God's divine appointment. And let me just assure you, today is your healing day. Today is your blessing day. Today is your favored day. Sapagkat ang araw na ito'y pinagpala ng Diyos, sa dami-dami ba naman ang mapapanood mo? Ito ang napanood mo sapagkat mahal ka ng Diyos. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. This may not work like magic. Hindi po ito magic na sa isang pitik ng daliri mo o sa isang kumpas ng iyong kamay o sa isang bigkas para bagang nandyan na agad. Hindi po tayo tinuturuan ng salita ng Diyos na mag-magic. Hindi po ito salamangka. Ito po mga kapatid ay kapangyarihan ng pagbigkas ng salita na pag lumabas sa iyong salita, lumabas sa iyo ang binigkas sa salita, maring hindi mo agad nakikita. Pero lahat ng binigkas na salita ay may kapangyarihan. That is why you have to speak light because your fourth day is coming. Light is coming out. Speak what you want to see. Speak light. Speak health. Speak healing. Speak blessing and favor. Because the Bible says when we speak, God is going to perform His mighty works on our behalf. Can you say amen? Not only that God created the universe by His word, but also the Bible tells us that He even sustains the whole world by the word of His mouth. Hebrews chapter 1 verse 3. He reflects the brightness of God's glory, referring to Christ. And He is the exact likeness of God's own being. Look at the next line. Sustaining the universe with His powerful words. Nilikha niya ang universe by the spoken word. And He sustains the universe by His powerful words. Bahagi po ba tayo ng universe? Yes. Sa makatwid, ang mga planeta ay nakalutang sa kawalan. Walang tali at walang tukod, pero hindi po nawawala sa kanyang pwesto. Spoken word. Ang mga planeta ay umiikot sa kanyang sarili. Habang umiikot kasama ng mga planeta paikot sa araw, solar system, hindi nagbabanggaan. Hindi po bumibilis, hindi po bumabagal sapagkat spoken word. Sinabi ng Diyos, binigkas ng kanyang salita, ganito kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos na lumikha ng buong sangkatauhan, ng buong mundo, at ang salita ng Diyos na nagpapanatili dito ay nasa atin at bibigkasin natin ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin. And if we learn the principle that says that faith speaks, you will have what you say, then you will begin to experience how to walk by faith and see the miracles of God. Can you say amen? Yes. He created the universe by His word, and He sustains it also by His word. If God would violate His own words, the whole universe would self-destruct. Magbabanggaan ang mga planeta, babagsak ang mga planeta, babagsak ang mga bituin. Ang mundo ay masisira sa kanyang sarili. Kaya ito po'y napapanatili sapagkat ito'y napapanatili sa pamagitan ng binigkas na salita ng Diyos. Mahalaga po ba sa Diyos ang kanyang salita? Yes. Mahalaga po ba sa inyo ang inyong salita? Yes.
Kaya binabantayan ng Diyos ang kanyang salita. Look at Jeremiah chapter 1 verse 12. The Lord said to me, "You have sinned correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled." Hindi po papayag ang Diyos masira ang kanyang salita. The Bible says in Psalms 119:89, His word is forever settled in heaven. Dahil ang salita ng Diyos ay nakatatag sa langit, magpakailan-kailan paman. Hindi po masisira ang salita ng Diyos. Can you say amen? Amen. Sabi po ng Panginoong Jesus sa Matthew 24:35, Heaven and earth will pass away, but His word, He said, my words will never pass away. If you believe that, say amen. Amen. There are two things God cannot compromise. Dalawang bagay. I believe that God cannot compromise His word and God cannot compromise His name. Let me show you. Psalms 138 verse 2. I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness. For you have exalted above all things. 1, your name. 2, your word. Alam niyo po, ang dalawang yan ay hindi pwedeng masira. Sapagkat sa totoo lang, pag nasira ang pangalan mo, sira na ang salita mo. Is it true? At alam niyo ba na pag nasira ang salita mo, masisira ang pangalan mo? Ang pangalan at ang salita laging magkasama. Kaya hindi pwedeng masira ang salita ng Diyos. Dahil pag nasira ang salita ng Diyos, masisira ang kanyang pangalan. At pag nasira ang kanyang pangalan, masisira ang kanyang salita. Kaya protektado ang salita ng Diyos. Sabi niya, binabantayan ko yan. Kapag binigkas ko, kapag naisulat sa banal na kasulatan, pwede mong itaya ang buong buhay mo. Hindi magsisinungaling ang Diyos. Hindi mababago ang salita ng Diyos. Ito'y nakatatag sa langit, magpakailan-kailan pa man. When God says it, you better believe it. You can stake your life on God's spoken word and even on God's written word. Romans 10:11, as the scripture says, anyone who trusts in Him will never be put to shame. Walang napapahiya na nagtitiwala sa Panginoon. Palakpakan si Lord. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Amen. Again, let's see this. Law of faith number 2. Let's read them out. Let's read these out loud. 1, 2, 3. Faith speaks to the have what to say. One more time. Faith speaks to the have what to say. For the last time. Faith speaks to the have what to say. Now, bakit pinapaulit? Bakit pinapaulit? Parang naka-unli. Bakit? Sapagkat repetition brings retention. Pag namakat sa iyong kaisipan, mga kapatid, yan po'y magiging bahagi ng iyong pamumuhay. Let me give you the biblical basis of this law. Kasi hindi naman po ito gawa-gawa lang na prinsipyo o batas na gumagabay sa pananampalataya. Ito po ay biblical. Mark chapter 11 verse 20 following verses. Now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. They, referring to the disciples, they saw the fig tree dried up from the roots. Look at the next verse, verse 21. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. Ang storya pong ito ay naalala po ni Pedro. Dahil kahapon, meron po silang nadaanan na punong igos na walang bunga, kaya po ito'y sinumpa ng Panginoon. We're not going to discuss the full details of the story. Some other day, we will do that. Pero nung sinumpa ng Panginoon ng puno, nagsimula po ito matuyo mula sa ugat pataas. Kaya nung kinaumagahan, tuyo na ang puno mula sa ugat hanggang sa itaas. But when the Lord Jesus spoke
spoke death over the fig tree, gumana na po yung kapangyarihan. Hindi po agad-agad natuyo ang puno, parang walang nangyari. Pero nung kinaumagahan, pagdaan nila doon sa spot na yon, laking gulat ng mga alagad, at ang sabi ni Pedro, Guro, yung punong igos na sinumpa ninyo ay natuyo. Na ganun kamakapangyarihan ang binigkas na salita. Pwede mong sumpain ang sakit at karamdaman, at pwede kang magbigkas ng pagpapala para sa iyong katawan. Ano mang lalabas sa iyong bibig, kung ito'y umaayon sa salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ay nagtataglay ng kapangyarihan. Now, linawin ko po, walang kapangyarihan ang sarili mong salita. Hindi po ito ang makapangyarihan. Ang makapangyarihan po yung salita ng Diyos. Pag nagsama po yung salita ng Diyos at ang iyong bibigkasin mo yung salita ng Diyos, dito mo nire-release ang kapangyarihan. Na, kung salita mo lang yan, walang kapangyarihan yan. Ang tawag dyan, talsik ng laway. Marami pong yan nagsasalita. Nakikita ko sa Facebook talsik ng talsik ang laway. Pero, wala po yang kapangyarihan. Nakakahimatay pa nga yan Pero kapag ibinuka mo yung bibig at ikaw ay nagsalita at ang lumabas sa iyong bibig ay mismong salita ng Diyos, nariyan ang Diyos para parangalan ang kanyang salita sapagkat binibigkas mo ang kanyang salita. Look at verse 21 again. Peter, remembering, said to Jesus, Rabbi, look at the fig tree which you curse has withered away. Verse 22. So Jesus answered and said to them, have faith in God. Now, ito pong nangyari sa fig tree ay isa pong object lesson, isa pong PowerPoint para turuan niya ang kanyang mga alagad ng lessons about faith. Look at verse 23. For assuredly I say to you, remember, galing po tayo doon sa verse 22, have faith in God. So tuturuan niya ang kanyang mga alagad kung paano gamitin ang pananampalataya natin sa Diyos. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Wow, so powerful. Two things here you can see. Number one, believe that those things you say will happen. And number two, believe that you will have whatever you say. Now, napaka makapangyarihang aralin po yan. Listen up. Those things you say is not a blanket authority. Baka nanonood ka sa broadcast na ito at ang intindi mo ay kahit anong sabihin mo'y mangyayari, basta naisip mo lang ay bibigkasin mo at mangyayari. As if para kang binigyan ng Diyos ng blanket authority na kahit anong sabihin mo'y mangyayari, na walang limit, mali ka doon. Sapagkat you are making yourself God, na hindi po tayo Diyos. Binigyan tayo ng pribilehiyo na tayo po'y maging mga anak ng Diyos, at kaakibat ng pribilehiyong ito ay binigay niya sa atin ng kanyang salita at bigkasin po ito. Now, you have to understand the context. Saan galing po yung binasa po natin na verse 23? Galing po yan sa verse 20, na si Jesus nagsalita doon sa fig tree. Yung binigkas ni Jesus doon sa fig tree, nangyari sa fig tree. So ang object lesson ay ang fig tree. Anong sinabi ni Jesus sa fig tree ay nangyari. Sinumpa ang fig tree, natuyo ang fig tree. Now you have to understand that the spoken word must be based on the spoken words of Jesus. Hindi ka pwede mag-imbento ng sarili mong salita. This means that this powerful authority of speaking faith-filled words covers only within the words of Jesus. Kaya bago mo bigkasin, tanungin muna ang sarili, may sinabi ba si Jesus? May sinabi ba si Jesus?
Yun ang bigkasin mo. Dahil kung wala naman sinabi si Jesus, kahit bigkasin mo yan, ang bigkasin mo yan, ang bigkasin, wala po yung epekto sa iyo. Sapagkat ang epekto, wala po sa salita natin. Ang epekto ay nasa salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Come on, give Him praise. That's why you have to ask, what did Jesus say? What did Jesus say? John 19:30. What did Jesus say? Doon sa krus ng Kalbaryo, anong kanyang sinabi? John 19:30. It is finished. May sinabi ba siya? Wala. May sinabi po ba o wala? It is finished. Sa original po, it's only one word. Finish. In the original Greek, tetelestai. May sinabi po ba o wala? Meron. Dahil sinabi ng Panginoon, it is finished. Pwede rin natin bigkasin. Tapos na ang kasalanan. Tapos na ang kahirapan. Tapos na ang karamdaman. Tapos na ang kamatayan. Amen. Bakit nagkakaroon tayo ng kumpiyansa at lakas ng loob para sabihin po sa kahirapan, wala kang karapatang manatili sa bahay ko. Ako ay pinagpala at pinaburan. Kahirapan, umalis ka sa bahay ko. Why? Because Jesus said, it is finished! It is finished! Shout amen! Sinabi ng Panginoon, tapos na, bayad na, tetelestai. The debt is paid in full. Because the word tetelestai comes from the root word teleo, meaning paid, bayad na. Malaki ba ang pagkakaiba ng bayad na sa hindi pa? O tinatanong ko kayo, parang hindi pa kayo bayad. Malaki ba ang pagkakaiba ng bayad na sa hindi pa? Taas ang kamay ng mga bayad na. Taas ang kamay ng mga bayad na. Come on, make a joyful noise to God. Make His praise glorious. For the Lord our God is awesome. Come on, give Him praise, give Him praise. Hallelujah. Shout amen. Let the redeemed of the Lord say so. Kung ano ang binigkas ni Jesus, yun din ang bibigkasin ko. Tapos na ang sakit, tapos na ang kahirapan, tapos na ang kasalanan. Lahat ng kasalanan, pinatawad na ng ating Panginoon. Lahat ng ating karamdaman, pinagaling na. Tayo pinaunlad, tayo pinayaman, tayo pinagpala at pinaburan. Shout amen. Let the weak say, let the poor say, pag yan ang binigkas mo, ang sabi ng Panginoon, ayos ka anak. Dahil yan ang sinabi mo, yan ang gagawin ko sa'yo. Come on, give Him praise. The exercise of this powerful authority cannot go beyond what Jesus said. Hindi ka binigyan ng blanket of authority, unlimited in a way that you can just say anything you want outside of the Word of God. Hindi po ganyan ang teaching po ng powerful confession. Ang tamang turo po ng confession, it should be within the bounds of the Word of God. Kapag lumabas ka sa salita ng Diyos, kulto ka. Maraming mga tao kung ano-anong binibigkas, Wala naman sinabi si Jesus tungkol doon. Let me just give you a warning against the extremists. May mga extremists Yung pong tinatawag sa Amerika, name it, claim it. Basta bigkasin mo, ang kinin mo, iyon na. Sa Pilipino, meron tawag dyan hawakan mo at ang kinin. Kahit ano, sa'yo yan. Ba delikado yung hawakan mo, baka may ari na yan. Pupunta ka doon sa isang sasakyan, nakaparada sa parking lot, tapos hahawakan mo, akin to, makukulong ka dyan. Bakit mo ang kinin yan? May-ari na yan. Tapos pupunta ka sa isang magandang babae, angkinin mo, akin to. Hindi, may asawa na yan. Delikado yan. Kaya lang, meron pong mga ilan na nalilihis sapagkat sabi nila kung anong bigkasin, bapapa sa iyo. Aba, yun pong kung anong bigkasin, kailangan umaayon sa binigkas ni Jesus. May binigkas ba si Jesus ng ganyan? May sinabi ba ang Bible ng ganyan? Ingat-ingat din pag may time. Dahil kapag hindi ka maingat, madali ka ng mga kulto. Aangkinin ang bahay ng iba, sasakyan ng iba,
asawa ng iba, delikado yan. Malalagay ka sa malaking panganib. Bakit kinakailangan mo angkinin ang asawa ng may asawa? Pwede naman yung wala pang asawa. Nakikinig po ba kayo? Yes. Parang bigla kayong tumahimik. Bakit mo aangkinin yung bahay ng may bahay, sasakyan ng may sasakyan, meron pa namang hindi pa nabili. Pumunta ka doon sa bilihan ng sasakyan. Doon ka maghahawak hanggang maghapon. Wala pang mayari noon. Hawakan mo. Gusto mo higaan mo. Gusto mo bigkasin mo. Talsikan mo ng laway kung gusto mo. Wala pang mayari noon. Pero yung nabili na at may may-ari na, wag mo nang angkinin. Sapagkat meron ng may-ari noon. Kaya ko po ito sinasabi sapagkat meron po mga ilang grupo na naging extreme sa bahagi ng confession na ito. Yung iba po sa deliverance ministry naging extreme. Sila po ay nag-uutos sa mga anghel. Kapag natumba, sasabihin, Angel of the Lord, dalhin mo to sa langit. Ginawa mong utosan ng Angel of the Lord. Please check your Bible. Ang mga angels are not for our disposal. Ang mga angels are at God's disposal. Ang Diyos ang nag-uutos sa mga anghel, hindi ho tayo. Hindi mo pwedeng utusan ng angel of the Lord. Dalhin sa langit. Paano dadalhin sa langit yan? Kontra na yan sa Bible Bakit? Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Hindi pwede yan pumunta sa langit. O sabi ng iba, yung espiritu dinala sa langit. Kung dinala sa langit yung espiritu niyan, dapat patayan. Gumagalaw. Kita ko gumagalaw Bumubula ang bibig Kumukurap ang mata, humihinga So, hindi ho umalis ang spirito niya. So, paano mo sinabing angel of the Lord dalhin sa langit? Now, sinasabi ko po ito kasi yun po yung mga extreme. At kung ano-ano pang pinaggagawa po nila, nahanapan mo ng verse, wala. Now, let me just give you the guide. Pag kami nakikita po kayo na parang duda kayo, tanungin nyo yung pastor o bishop. Bishop, pastor, nasa Bible ba yan? Nasa Bible ba yan? Can you show me the verse? Why? The verse is the voice of God. Hindi ka mamamali kapag ang batayan mo ay salita ng Diyos. 1 Corinthians 4:6. Now, brothers, I have applied these things to myself and Apollos for your benefit, so that you may learn from us the meaning of the saying. Come on, give me the saying. Do not go beyond what is written. One more time. Do not go beyond what is written. One more time. Do not go beyond what is written. Now look at the next line. Then you will not take pride in one man over against another. Now this is the warning. If you go beyond the scripture, if you go beyond what is written, ang ipagyayabang mo hindi na po ang scripture, kundi yung tao na. Look at the verse. Then you will not take pride in one man over against another. Ang yabang po ay hindi dapat dahil sa tao. Sabi ni Pablo, kung magyayabang ka rin lang naman, ang iyabang mo ay ang Panginoon. Ang iyabang mo yung biyaya ng Panginoon. Paano mo malalaman kung ito'y umaayon sa salita ng Diyos? The danger of going beyond what is written is that you take pride in one man over against another. The authority becomes man-centered, not God's nor His word. This is very dangerous. It's like walking with a very thin ice. It's like playing with fire or dancing with the devil. Delikado yan. Delikado pag lumalabas kayo sa salita ng Diyos. We have to have this in our hearts. The scripture is the final authority. Kapag walang sinabi ang Bible, huwag kang lalabas sa anumang sinabi ng Bible, sapagkat sola scriptura. Show me the verse, because the verse is the voice of God. Can you say amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. That is why this powerful authority
should be handled with caution. Dapat maingat. Kaya tinuturo po yan ng dahan-dahan. Makapangyarihan ang binibigkas sa salita. Pero ang power po niyan ay nandoon sa kung ito ba'y umaayon sa salita ng Diyos. Because at the end of the day, it's not your word. It is His word. Amen. Can you say amen? Amen. Again, law of faith number 2. Let's read this out loud. 1, 2, 3. Faith speaks, you will have what you say. Let me give you life application. We need to learn how to apply this in our everyday life. Number 1, speak life. Bigkasin mo ang buhay. Sapagkat may sinabi ang Diyos tungkol sa buhay. Speak life. Remember, you speak life. There is always a choice between life and death. Always. Deuteronomy chapter 30 verse 19. This day, I call heaven and earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessing and curses. Now choose life so that you and your children may live. Amen. Choose life, not only for your sake. Hey, listen to me, parents. Choose life for the sake of your children and your children's children. Why? Because the Bible says, choose life so that your children may live. Notice that your right choice will benefit your children. That's why you have to choose life. And when you choose life, you speak life. There is always a choice between speaking life or speaking death. If you can speak life and speak death, why speak death? Speak life over your life. Proverbs 18:20 and 21. The fruit of his mouth, a man's stomach is filled. Man's stomach referring to his natural life. Yung kanyang tiyan, sa Hebrew poetry, ay simbolo po ng buhay. Sapagkat pag hindi nilagyan ng laman ng tiyan, patay. You don't have to be genius to figure that out. Kaya yung tiyan, simbolo po yan ng buhay. Kaya yung pong malaki ang tiyan, malaki ang buhay. Okay? So, pero wag niyo akong hanapan ng verse. Wala yun sa Bible. For the fruit of his mouth, a man's stomach, meaning his man's physical life, is filled. The harvest from his lips, he is satisfied. 21. The tongue has the power of life and death. Ano po ang taglay na kapangyarihan ng dila? Life and death. Look at the next line. And those who loved it, yung pong mahilig sa lengwa, yun pong mahilig magsalita, those who love to use their tongue in talking, those who love it will eat its fruit. Napansin nyo, singular, fruit. Hindi po fruits. Hindi rin po mixed fruits. Hindi rin po fruit salad. Fruit. Ibig sabihin, singular. Either life or death, but you cannot mix life and death. When you speak life, you get life. When you speak death, you get death. But you cannot get both in one talking. You have to decide what you want to get. You want to get life? Speak life. You want to get death? Speak death. But life and death is in the power of your tongue. Now look at this from today's English version. You will have to live with the consequences of everything you say. Take note, you will have to live with the consequences of everything you say. Remember, yung mga sinasabi mo may konsekwensya. Verse 21, what you say can preserve life or destroy it. So you must accept the consequences of your words. Yung words na binibigkas po natin, merong consequences. That's why you have to be very, very careful. Kaya yung mga binibigkas nating salita, words are containers. They carry life or death, and they produce according to their own kind. Kung ito po'y death, ang ibubunga po niyan ay death. Kung ito po'y life, ang ibubunga po niyan ay life. Proverbs 6:2. You are snared by the words of your mouth. You are taken by the words of your mouth. Ang sabi nila, ang isda ay nahuhuli sa bibig. Hindi lang po isda.
pati ang tao nahuhuli sa bibig. Pakinggan mo kung ano ang kanyang binibigkas. Yun ang laman ng kanyang puso. Kaya yung taong wala ng bukang bibig, kung hindi puro kabastusan, ang puso niya ay puno ng kabastusan. Kapag po ang bukang bibig ay puro paninira, puro galit at puot, ang puso po niyan ay puno ng galit at puot. Sapagkat hindi pwede magsinungaling ang Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kaya pakinggan mo ang kanyang sinasabi. Then you will have an opportunity to see the heart of the person. Yung pala ang puso niya. Sapagkat yung refleksyon ng kanyang puso nakikita sa kanyang bibig. Wala tayong opportunity to see the heart, but we have all equal opportunity to hear the words they say. Pakinggan mo ang kanyang sinasabi. At masasabi mo, itong tao na ito, ang laman ng kanyang puso, ay ayon sa binibigkas ng kanyang bibig. Let me just tell you, mahalaga ang puso mo ay puno ng salita ng Diyos. Sapagkat pag ang salita mo ay puno ng salita ng Diyos, anong lalabas sa iyong bibig? Salita ng Diyos. At kapag lumabas sa iyong bibig ang salita ng Diyos, lumalabas sa iyong bibig ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang Diyos at ang kanyang salita, naroon ang kanyang kapangyarihan. Can you say amen? Let me give you an Old Testament story to elucidate this. Meron pong wealthy woman in Shunem, tawag po sa kanya the Shunammite woman. Mayaman po ang babae na ito. Nakatira po siya sa city of Shunem. Tuwing dumadaan po doon ang man of God, si Elisha, lagi niya po itong pinapakain. Dumadaan po doon, lagi niyang pinapakain. Lagi po siyang may nakahandang pagkain para sa man of God. Later on, nag-usap yung mag-asawa, ang sabi nila, laging dumadaan dito ang man of God. Lagi nating pinapakain. Bakit hindi natin siyang ipagpatayo ng maliit na kwarto sa itaas para kapag dumaan siya, meron siyang mapagpapahingahan? Ang mag-asawa ay nagkasundo, so nagpagawa sila ng kwarto para kay Elisha. So sa tuwing dadaan po si Elisha dyan po sa city of Shunem, meron na siyang makakainan at meron na po siyang matutulugan. Ang mag-asawang mayaman ay wala pong anak. Naikwento po ni Gehazi doon sa kanyang master na si Elisha na yung mag-asawa ay walang anak. So ang ginawa po ni Elisha, tinawag niya yung kanya pong katulong, si Gehazi, sabi niya, tawagin mo si Mrs. Shunammite woman. 2 Kings chapter 4, verse 16. And Elisha said to her, Elisha was talking to the Shunammite woman, by this time next year, you will be holding a son in your arms. Powerful words, isn't it? Speaking life, speaking life, speaking life. By this time next year, you will be holding a son in your arms. Oh, she exclaimed, please, sir, don't lie to me. You are a man of God. Nasyak siya. Sa ibang salin, don't kid me. Sa Tagalog, wag kang magsisinungaling. Wag kang magbibiro. Lingkod ka pa naman ng Diyos. Hindi siya makapaniwala. Pero yun po yung binigkas na salita. Now, look at verse 17. But as Elisha had said, at about that time, the following year, she gave birth to a son. Nagkatotoo po ba yung binigkas na salita? Listen up. Kaya mag-ingat kayo sa sinasabi nyo. You are sowing life. Yung iba sa inyo, kaya hanggang ngayon ay hindi makapag-asawa. Dahil pag sinabi makapag-asawa ka, hindi. Oh. Kaya kita mo, wala nagkakagusto sa iyo. Yung iba sasabihin, magkakaanak na, wag muna. Oh. Kinukontra mo eh. Merong nagtatanim ng pananampalataya sa iyo, pero kinukontra mo. Maaring ang iba ay pabulong, yung iba pabigkas, yung iba sa isip. Ang sabi ni Elisha, magkakaroon ka ng anak. Nagulat. At totoo naman nakakagulat yon. Sapagkat sa totoo lang, kung matagal ka nang hindi nagkakanak,
at tumanda ka na sa hindi pagkakaanak, pero ngayon biglang nagsabi magkakaanak ka, nakakagulat. Pero walang nakakagulat sa Diyos. Kayang gawin ng Diyos ang lahat. Palakpakan si Lord. Walang imposible sa Diyos. So nagkaroon po siya ng anak na lalaki. Lumaki ang kanilang anak na lalaki. Naging napakasaya ng kanilang bahay at ng kanilang buhay. Isang araw, yung batang ito ay sumama sa kanyang ama doon sa bukid. Di pa nagtatagal, sa matinding sikat ng araw, sumakit ang ulo ng bata. At dumaing sa kanyang ama, ang sabi niya, masakit ang aking ulo, tatay. So tinawag yung isang katulong upang ihatid yung kanyang anak doon po sa ina. Ganun naman ang ginawa ng ina. Kinupkop ang kanyang anak at sa kanyang bisig inalagaan hanggang maghapon, hanggang magdapit hapon. Laking gulat po sa storya sapagkat ang bata po ay namatay sa bisig ng kanyang ina. Ang ginawa po ng Shunammite woman, kinuha niya yung kanyang anak at inilagay niya doon sa kwarto ng ipinagpagawa nila para kay Elisha. Doon inihiga ang bata. At tinawagan niya yung kanya pong asawa sa cellphone. I'll show you the verse. 2 Kings chapter 4 verse 22. Then she called to her husband. You see? Sa Bible, tinawagan niya ang kanyang asawa. Then she, the Shunammite woman, called to her husband and said, send me one of the servants and one of the donkeys, that I may quickly go to the man of God and come back. Verse 23. And he said, why will you go to him today? It is neither new moon nor Sabbath. She said, all is well. Now take note, hindi niya sinabi sa kanyang asawa, patay na ang kanilang anak. Ang sabi niya, magpadala ka dito ng katulong, magdala ng donkey, at pupunta ako sa man of God. Yung man of God nasa Mount Carmel. Pupunta ako sa man of God. Well, of course, bakit? Bakit ka pupunta? Hindi pa naman panahon ng pagpunta ngayon. Sabi niya, all is well. Tandaan niyo po yung sinabi niya, all is well. Ang tanong ko sa inyo, is it really true that all is well? No, it's not. Hindi po. Pero dahil yun ang gusto niyang mangyari, yun ang binigkas niya. You have to learn the principle that governs the Word of God. Hindi po all is well. Meron po silang pinagdadaanan. Patay ang kanyang anak. Nakahiga po doon sa higaan ng man of God, doon sa itaas. Pupunta po siya sa Mount Carmel at humihingi po siya ng assistance sa kanyang asawa. At ganun nga po ang ginawa. Nagpadala po ng katulong at nagpadala ng donkey. Look at verse 23. Look at verse 24. So she, the Shunammite woman, saddled the donkey and said to the servant, hurry! Don't slow down unless I tell you to. Bilisan mo! Huwag kang magmiminor. Huwag mong intindihin ang speed limit. Huwag kang mag-alala sa mga camera. We are in a hurry. Bilisan natin. Hurry, don't slow down unless I tell you to. Now look at verse 26. Run at once to meet her. Nung paparating na sila sa Mount Carmel, run at once to meet her, yun pong katulong ni Elisha, si Gehazi po ito, sinalubong po yung Shunammite woman. Run at once to meet her and say to her, is it well with you? Is it all well with your husband? Is it all well with your son or with your child? And she answered, all is well. 2 times. Very consistent.
Tinanong nung asawa, all is well. Tinanong ni Gehazi, all is well. In her darkest hour, amidst her overwhelming tragedy, she refused to be negative, but rather chose to speak life. Powerful. I want to say that again. In her darkest hour, patay ang kanyang anak. Amidst her overwhelming tragedy, I'm sure lahat ng kaisipan pumapasok sa kanyang isip. She refused to be negative, but rather, she chose to speak life. Life is a choice. Kung anong bibigkasin mo. She chose to speak faith, even though her natural mind was bombarded with doubt. She said 2 times, all is well. Can we say that together? All is well. Come on, say it again. All is well. One more time. All is well. Kapag may nagtatanong po sa inyo, kamusta ka na? Kahit may pinagdadaanan ka, wala kang obligasyong ikwento sa kanya ito. Lagi mo lang sabihin, all is well. The woman said, all is well. And it turned out as it is. Truly, it all went well. Amen? Sapagkat yun ang kanyang binigkas. Her child was raised from the dead by the prophet. You read the story for yourself. It's a powerful story. Speak life. When someone asks you, how are ya? The answer is? Come on, how are ya? How are ya? Sanayin mo na ang sarili mo niyan. Pag tinatanong ka, kamusta ka? Mabuting mabuti. Mas mabuti kaysa kahapon. Hihihi. Kamusta ka na ito? Malusog, malakas, masigla, pinagpapala, pinapaboran, at mabubuhay ng mahaba. Kamusta ka na? Ito, I am healthy, I am wealthy, and I am free. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Shout amen. When you speak life, listen now, you are not denying the problem. You're not. Kasi yan ang pangontra ng iba. Wow! Wow! Dinideny niyo yung problema. May problema. At sinasabi niyo, walang problema, walang problema, walang problema. All is well. No, I'm not denying the problem. What I am doing right now is I am breathing life to my problem. Hiningahan ko ng buhay ang naghihingalo kong buhay. Nahihirapan na nga ako. Bibigkasin ko pa. Lalo na akong maghihirap. Ba't di ko naman subukan ang bigkas ng pananampalataya, ang bigkas ng buhay. Kaya ang naghihingalo kong buhay ay makatanggap ng buhay sapagkat hindi pa ako para mamatay. Ako'y mabubuhay, pinagpala, pinaburan sa pangalan ni Jesus. The truth is you are not denying the problem, but you are breathing life to your problem. Now listen up. I'm starting to close. Eventually, the husband and everybody will know that the child is dead, right? Eventually, the husband will know. And it will be another problem. Right? Why did you tell me? Ba't di mo sinabi sa akin? Meron din naman ako magagawa. Sana nakatulong ako. Bakit di mo sinabi sa akin? Minsan may mga ganyang sitwasyon. Ba't di mo sinabi? Ba't di mo sinabi? Ba't di mo sinabi? Oh. Nagagalit-galitan yung wala namang may tutulong. Ba't di mo sinabi? Ba't di mo sinabi? Eventually, the husband and everybody will know that the boy is dead. But before eventually comes, suddenly, a miracle happens. Suddenly, a miracle happens. Eventually may happen, but I want suddenly miracle happens. Why? Look up here, look at my eyes. You know why? Miracles happen when you speak life. Can you say amen? Psalms 118 verse 17, I will not die, but live and will proclaim what the Lord has done. If it is not time for you to die, don't die. You just say, I will not die,
but live. Why we say so? Bakit may kumpiyansa tayong ganito? Psalms 138 verse 8, the Lord will fulfill His purpose for me. May layunin ng Diyos sa buhay ko. Hanggat hindi pa tapos ang purpose mo sa buhay na ito, hindi ka pa dapat mamatay. Unless gusto mo nang mamatay. At tanggap mo nang mamatay. Kayong iba, pagka sinipon, inubo, tanggap ko na. Tanggap ko na. Ang alin? Sinupon ka lang, inubo ka lang, tanggap mo na. Ang dali mo namang sumuko, tanggap ko na. Mamamatay na ako. OA mo. Nilagnat lang, mamamatay na. OA mo. Naman, tinutubuan ka lang ng ngipin. Everybody say, I will not die but live. Come on, say it out loud. I will not die but live. Come on, say all together, the Lord will fulfill His purpose for me. One more time. The Lord will fulfill His purpose for me. May layunin po ba ang Diyos sa buhay natin? Hindi ka dapat mamatay ng maaga. Mamamatay rin tayo, pero sa takdang panahon, pagtapos na ang layunin sa buhay na ito. At meron po kong pakiramdam, sabay-sabay tayong sasalubong sa Panginoon at mapapasa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Shout amen! Remember this, miracles happen when you speak life. Come on, say together. Miracles happen when you speak. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you who are watching this broadcast the opportunity to receive Jesus today and be saved. Sigurado ako, habang naririnig mo ang mensahe, dinadapuan ka ng pananampalataya. At ang sabi mo, gusto kong maligtas. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Ariin mo na ito'y personal mong panalangin. Bawat katagang bibigkasin ko, ariin mong isang personal mong panalangin. Sa araw na ito, maliligtas ka. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Lahat po na narito sa bulwagang ito, samahan po natin ang ating mga panauhin sa broadcast na ito. Manalangin tayo ng pagtanggap. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinapanalangin po namin na sila ay lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Atin pong ihanda ang ating pong banal na komunyon, and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating pong dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po
sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit, mula ulo hanggang talampakan, loob at labas ng aming katawan, ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isang beses pa, sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea? Miracles happen when you speak live. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, and I know it's not, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito!